At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mabuti naman at naging barangay advisor ko si Karen. Kundi mahirapan akong solusyonan ng mga problema dito sa barangay ng Hingaluan. Teka, bakit ang tagal lumabas ni Karen? Makapasok na nga uli sa barangay house. Adonis? Hindi totoo ito. Si Karen at si Adonis, nagsisiping sila. Hindi. Baka makita tayo ni Karen. Magagalit yun. Hayaan mo na ang kapitan na yun. Matanda na yun. Malapit na mamatay. Oo, Karen. Adonis. Ang ganda-ganda mo talaga. Nababaliw ako sa lindog mo. Hindi ako magsasawa. Aray ka, parang hindi ako makahinga. Salawahan ka, Karen. Akala ko in love ka na sa akin. Hindi pala. Salawahan ka, Karen. Akala ko in love ka sa akin. Kaya kinalasan mo si Bayaw. Papatayin ko kayong dalawa. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kaya. Papatayin ko kayong dalawa. Papatayin ko kaya. Ay, Karyaw! Karyaw! Sino sinasabi mong papatayin ba? Ay, Karyaw! Kwan, papatayin ko kayo. Traitor ka. Traitor kayo. Papatayin ko kayo. Bakit mo papatayin sila ka? Kuya, kasaw! Papatayin ko kayo. Pinapatay ako ni Karyaw, kuya! Punyang, ikaw! Ay, kuya! Tulungan mo ako! Pinapatay ako ni Karyaw! Salamat. Panaginip lang pala yun. Akala ko totoo na. O yan, nasolusyonan na natin ang unang problema dito sa ating barangay Pining. Wala nang nagkalat na basura. Successful yung pag-imbita ni Kapitan ng mga taong magtuturo sa ating mga kabarangay upang maayos ang kanilang pagtatapon ng basura dahil hindi na naman maayos eh. Oo, kagawad. Talagang walang problema sa basura kung magkikiisa ang mga tao. Oo. Pero balakid pa rin sa plano ni Kapitan ng Kagawad Asyong ngayon. Ha? Hanggang ngayon hindi pa sila umaayon sa gustong mangyari ni Kapitan. Oo nga eh. Ang isusunod palang solusyon ng problema ay ang tungkol sa madaling pagbaha na naman dito sa atin. Kunting ulan lang eh. Babahan na kaagad. Oo nga eh. Paano naman kasi, ha? Nang may naghuhukay ng drainage dito, nako, tinutulan ni Kagawad Asyong, kaya hindi nila natapos. Naiwan yung tapat ng bahay niya, kaya doon haharang ang tubig, kaya hindi makakadali sa ilog. Oo nga eh. Sobrang talaga si Kagawad Asyong. Sa halip na tumulong para masolusyonan ang problema, lalo niyang pinalala. Kaya sa susunod na linggo, magpapatawad ng meeting si Kapitan para kausapin ang mga residente na malapit sa ilog at ipapaliwanag niya kung ano ang gagawin para maiwasan o mabawasan ang pagbaha dito sa atin. Kagawad Asyong, kumustang lakad ninyo? Kailan aarestin si Kapitan Karing at Kagawad Gusting? Ay, malas boy.
Malas! Malas. Bakit mo nasabing malas, Kagawad? Ano bang nangyari? Nagpunta kami ni paring Adong kay Sir Timprosyo. Kasama pa namin ang mga ibang kagawad. Nagpasama kami sa pulis pero masamang nangyari, boy. Kaya masama ang loob ko. Bakit? Ano nang nangyari? Hindi na naman kami pinaniwalaan ng mga pulis. At ang sabi nila, baka kami raw ang makakasuhan dahil sinisiraan daw namin si Kapitan. Ano? Bakit nagkaganon? Hindi ba sila naniwala na binugbog kayo at tinangkang patayin? Hindi, boy. Nang tumayo ako at magpapaliwanag sana, kinwilyuhan ako ng bagong hepe. Inawat ni Sir Timprosyo pero pati siya, binalaan ni hepe na kung hindi siya titigil, aarestuhin din siya. Ano? Sobra naman sila. Paano yan? Hindi magkakaproblema si Kapitan. Dapat sana'y maatake siya para mamatay na at papalit kagad si Kagawad Adong dahil siyang sinasabing designated survivor. Napurlado na naman Buwisit ang pulis na yun, boy. Pero mag-iisip ako ng paraan para makaganti sa kanilang lahat. Lintik lang ang walang ganti. Rodolph, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Veronica? Alam mo, ang bait-bait ni Adonis sa akin. Naalala ko tuloy ang kuya kong namatay. Ganon siya. Ang bait-bait niya. Lagi niya ako pinagtatanggol. Ganun din naman ang ginagawa ko sa'yo, di ba? Lagi nga naman kitang pinagtatanggol Alam ko, pero iba yung may tinuturing kang kuya, hindi ba? Naku, alam ko nang ibig mong sabihin. Alam ko na, Veronica. Dahil sabik ka sa isang ama, kaya itinuring mong parang tatay si Vice Mayor noon, di ba? At ang magtampong ka, sinunod mong itinuring na parang tatay, si Kapitan. At ngayon, gusto mo ring ituring na parang tunay na kuya si Adonis? Ganun ba, Veronica? Oo. Ang galing mo talaga, Rodolph. Nakuha mo kaagad ang ibig kong sabihin. Naku, walang problema sa akin yan, Veronica. Alam ko naman na mabait si Adonis hindi ka niya pababayaan. Talagang ipagtatanggol ka rin niya. Ha? Pumapayag ka na? Na ituring ko rin siyang parang tunay na kuya? Oo naman. Bakit hindi? Sige, ituring mo siyang parang tunay na kuya. Para, dalawa kaming magtanggol sa'yo. May tao. Sino kaya itong kumakatok? Kunjeng, pakibuksan ang pinto, sandali. Opo, Kagawad. Ay, Kagawad. Asyong, si Kagawad Adong kumatok. Mapapasukin ko ba siya? Ay, bakit hindi? Sige, papasukin mo na siya. Kagawad Adong, pumasok na raw kayo, sabi ni Kagawad Asyong. Pare, maupo ka. Mukhang may dala kang magandang balita, Kuwan, ewan ko kung maganda para sa atin to, ha? Masamang balita, pare. Teka. Bakit? Ano ba yung dala mong balita? Pare, nabalitaan ko sa kaibigan nating Kagawad sa barangay Nakunan.
si Kagawad Daniel Malik. Ha? Si Kagawad Daniel Malik? Oh. Oo, kilalang kilala ko siya. Bakit? Anong sabi niya sa'yo? Pare, pupunta raw dito sa bayan natin si Senador Andrio Ralos at kakausapin tayong lahat na barangay official sa buong bayan ng Isayan. Ngayon? At ang sabi niya, magbibigay daw siya ng tig 15,000 piso. Ano? Kailan daw pupunta rito, pare? Kailan daw? Para makapunta rin tayo. Kailan? Pare, paano tayo pupunta? Ang mga punong barangay lang daw ang maglilista ng pangalan ng mga kagawad na kasama niya. Nako, paano kung hindi tayo inilista ni Kapitan? Patay tayo, pare. Ha? Oo, pare. Oo. Nako. Patay. Ambring, na-deliver nyo na ba ni Benito yung imbitasyon para sa mga head of the family ng kabarangay natin? Ay, Veronica. Pero ako lang ang nag-deliver. Naku, napagod ako. Bakit? Hindi ka ba naman sinamahan ni Benito? Hindi. Ako lang mag-isang nag-deliver. Kaya pagod na pagod ako. Kaya kung may papagawa pa kayo, siya naman ang utusan ninyo. Dahil nalulugi na ako sa trabaho dito. O sige, makakarating kay Kapitan yan. Huwag kang mag-alala. Baka bigyan ka ng reward. Talaga? Talagang kailangan mabigyan din ako ng reward. Dahil nahihirapan ako. Pero yung Benito na yon, nako, madalas nag-i-standby. Walang ginagawa. Kaya sana tanggalin na lang ni Kapitan dahil wala siyang pakinabang. Maganda yung naisipan mo, Kapitan. Magandang talaga. Kailangan na mayroon tayong tinatawag na 4 o'clock habit. Kap. Oo. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, kailangan na maglinis tayo sa kapaligiran. Yan. Alisin natin ang mga mayayabong na damo sa gilid ng daan para hindi pagmulan ng bara sa kanal, sa mga drainage natin. Kaya magsama-sama tayo, magkapit-kapit bisig tayong lahat para masolusyonan ang laging pagbaha dito sa ating barangay. Ayos yan, Kapitan. Ang galing mo talaga mag-isip. Tama. Matalino ka, Kapitan. Hindi ako ang nakaisip niyan kundi ang ating barangay advisor. Nako. Walang iba kundi si Bili Karen. pa naman kami Kaya sa'yo. palakpakan natin siya kahit wala siya rito. Ay, sige. Palakpakan naman natin si Karen kahit wala siya rito. Palakpakan ninyo. Palakpakan ninyo. Palakpakan natin. Itigil yan! Itigil yan. Tutol ako dyan. Kagawad Asyong, ikaw na naman. Naku, mapapatay na kitang talaga. Mapapatay na kita sa araw na ito. Bakit ka malaging tumututol sa mga plano ni Kapitan, ha? Asyong! Asyong! Bakit? Aba, wala na kayong galang sa akin. Baka nakakalimutan ninyo na elected barangay kagawad ako. At dating lamburan pa. Kaya,
Umalis ka na rin kayo dito! Umalis ka na dito! Huwag na hintayin pang mag-abot ang aming kilay! Ah! Baka kayo! Mga Isip kang pusapos! kagawad. Mga walang Para motong kang walang opisyal! moto. Mga walang motong opisyal. Asyong, narinig mo bang sinabi ng mga tao? Huwag mo Malis lang ka na! hintayin saktan kayo. Dahil delikado. Baka kung ano pa magagawa sa Hindi ko mga sila Asyong. naawat kapag papatayin na nila kayo. Pare Adong, kagawad Pidreg, kagawad Panol, halina kayo. Umalis na tayo rito. Delikado. Parang umuusok na nga ang ilong ng mga tao. Tayo Ayun na. na umalis! Kagawad Itong sa inyo! Aray ko. Sinamaan na naman ang ulo ko. Tama na. Tinamaan ako sa bata. Huwag nyo Aray kami ko. patayin. Aray. Huwag na tinamaan ako sa nabukulan na ka. mga mga kabarangay. dito, kayo Sige, balik kayo. batayin nyo na sila. Ay, tama na. Huwag nyo silang saktan. Maawa kayo. Wow, tama na. Palagay ko, madadala na si ng Kagawad Asyong at mga kasama niyang kagawad. Sigurado yan, Pining. Nako, nagulpi na naman sila ng mga tao. Galit na galit sila, lalo na si Tukmol. Kung hindi sinuway ni Kapitan, talagang papaluin sila ng tubo. Talagang magkakabasag-basag sana ang mga bungo nila eh. Buti na lang kamo, naawat ni Kapitan. Kundi, ay nako, napatay silang lahat. Kung bakit kasi, lagi nilang tinututulan ang plano ni Kapitan. Hayun, hindi na pumayag ang mga tao na sirain uli ang plano ni Kapitan para masolusyonan ang mga problema natin dito. Sabi ng mga kabarangay natin, uumpisan daw nila mamayang hapon ang paglilinis sa mga estero at kanal. Aalisin nila ang mga damo at pipilitin nilang hukayin ang kanal sa tapat ng bahay ni Kagawad Asyong. Paano kung hindi na naman papayag si Kagawad Asyong? Delikado siya. Baka ibauna ni Kuya Tukmol ng buhay ang Kagawad Asyong na yun. Epektibo kaya yung nabili kong pampatibay sa kama? Masusubukan ko ngayon kung mabisa ito. Sabi ni Nuli, pagkalipas ng 2 oras lalong magkakabisa raw eh. Tamang-tama, nakapaligo na si Veronica. Palagay ko, alam na niya na magpapasabog ako ng bulkan sa gabing ito. Paliligayain kita ng tuto ngayon gabi, Veronica. Oh, wow, Veronica. Bagong paligo ka. Ang bango-bango mo. Handang-handa ka na sa gabing ito. Tamang-tama. Ganadong-ganado ako, Veronica. Ha? Hoy, anong binabalak mo dyan, ha? Alam mo na, pinaghandaan kita ngayong gabi. Kaya tayo na doon sa kwarto natin. Hoy, hindi ako pwede ngayon. May lakad ako, ano? Naku, saan ka naman pupunta? Kinapining. Doon ako matutulog. Dahil may gagawin kami ni Adonis. Ay, ang ibig kong sabihin, nagpapamasahe siya. Alam mo naman, hindi ko siya matanggihan dahil itunuring ko na siyang kuya. Iiwanan mo ako sa gabing ito? Kung ganun, bago ka umalis, pumunta muna tayo sandali doon sa kwarto. Ayaw ko. Sa ibang araw na lang. O sige, aalis na ako ha. Bye-bye. Veronica, sandali lang. Veronica! Naku, patay. Sayang yung ininom kong gamot na binigay ni Nuli. Hindi ko magagamit.
Adonis, tulog na si Pining at tapos na rin kitang minasahe. Kaya pwede na nating gawin ang gusto natin. Ha? Oh, talagang nababaliw ako sa lindong mabalaw ka. Pero kinakabahan ako eh. Baka mahuli tayo sa akto. Hindi naman siguro. Kaya simulan na natin. Adonis. Veronica, Ah, nagkakabaliw ka talaga. Adonis. Bango-bango mo. Adonis, sabik na sabik ako sa'yo. Adonis! Pining! Ano kaya ang kahihinatnan ng tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!